Magpapile daw sila ng motion for reconsideration. Opo. Ang kapal na mukha, piling presidente. Sino ka? Si Supreme Master Speaker? Sino ka? Si Kim Jong-un? Acquired jurisdiction over it. Tapos, immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. So kanina, yung sinabi ni Romualdez na Francisco, yung presidents, mga kababayan, na Francisco versus House of Representatives. So, eto, siya ang may hakda nun. Alam natin na sa sitwasyong ito, na kung saan merong grave abuse of discretion o mali o abuso ng pagpasya ng isang branch, isang sangay ng gobyerno, ang dapat na tumingin dyan ay ang Korte Suprema. At ang dapat na maglabas ng alituntunin, magwasto, ay ang Korte Suprema. At ito na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Oo. Okay, pahiya si Tambaluslos sa isang batikang constitutional lawyer. Oo. Pag sinabing constitutional lawyer, ito pong mga abogado na ito, mga kababayan, ay maalam sa batas ng Pilipinas. At ginamit mismo niya yung mga salita ni Martin Romualdez na magpapahiya sa kanya. So, itong mga tanggo na ito, mga kababayan, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kaya't lalo silang napapahiya at pinagtatawanan ng mga tao. Ang kapal na mukha, piling presidente. Sino ka? Si Supreme Master Speaker? Sino ka? Si Kim Jong-un? Abay, kanina po kasi naglabas ng statement si Romualdez at binantaan po niya ang Korte Suprema. Ang tanong, matatakot ba ang Korte Suprema? Magpapasindak ba sa kanya ang Korte Suprema? Abay, mga kababayan, hihimay-himayin po natin. Alamin natin kung may pag-asa ba sila na ma-impeach si VP Sara Duterte. So, halamin natin kung may pag-asa ang mga tanggo pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Okay? Alright, pag-usapan na po natin mga kababayan at kanina nga po naglabas ng statement si Speaker Martin Romualdez patungkol po sa pagbasura ng impeachment kay VP Sara Duterte. Alam nyo, expected na po natin itong gagawin na ito ni Martin Romualdez kasi nga, siya naman talaga ang may pasimuno ng impeachment na ito. So alam ko, naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon si Romualdez. Pinagsalita muna niya yung kanyang mga aso na kunyari ito ay kagustuhan ng taong bayan at tulad ng naratibo ng kanyang mga alipores na nandyan sa mababang kapulungan. Okay? So, pag-usapan po natin, mga kababayan, kung paano napahiya dito si Martin Romualdez at kung paano siya pinagtawanan ng sambayanang Pilipino. Ang sabi nga, move on na daw kayo, Martin Romualdez. So, pakinggan muna natin. Para mayroon tayong pagbabasihan sa ating mga reaksyon at opinion, pakinggan po muna natin ang kanyang mga sinabi. Okay? With full respect to the Constitution, wow. In defense of institutional balance. Nag-English pa no? Tagalugin mo. Walang hiya ka. Hindi yan maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Alam mo, in-English niya para hindi talaga maintindihan. Para kunyari may pinaglalaban sila. And in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court.
we seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process The voice of the people. Patawa talaga to, no? The voice of the people. of accountability. Let us be clear. Mm. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power Tanga rin to, no? Oo, wala namang problema. Kayo talaga mag-initiate. Oo. Pero dapat tama yung proseso. Di tama yung proseso, Martin. Ano ka ba? Ano pa pinaglalaban mo? Move on na, girl. is not shared, not subject to Mm. pre-approval, and not conditional. Mm. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, Nagbabasa ka na nga lang, pautal-utal ka pa. Pahinto-hinto ka pa. Pag nagbabasa, dapat magaling. Oo. Pag nagbabasa, may ano ka na nga, kodigo ka na nga eh. Oo. the House transmitted the Oh. fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members Oo. to the Senate. Ng mga bayad. Oo. May kapalit, di ba? Yung mga ayuda. Yan. Oo. 250 nag-sign. Oo, di ba? Oo. Tuloy. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. Mm. The sequence matters. Eh? It proves there was only one valid initiation. Ayoko. Huwag na natin ano ito. May gusto lang akong pakinggan, mga kababayan, na ginamit sa kanya noong isang abogado ng constitutional lawyer na pinahiya siya dito. Not four. Oh. Even the court's own precedent, Mm. Francisco versus House, supports this. Francisco versus House, ha? Francisco versus House. Tandaan niyo po yan. At mamaya, isasampal yan sa pagmumukha niya ng isang veteranong constitutional lawyer. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. Wala, pinagpipilitan talaga nila na yung tatlo daw. Wala. Hindi, walang naunang tatlo. Ang pinakauna daw na impeachment, yung pang-apat. Oo. Wala. Oo. So sa dulo tayo mga kababayan kung saan binantaan po niya yung Korte Suprema. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts, Wait lang, yung its pagbabanta. own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays Yan, okay? Kayo mga taga-Korte Suprema, impeachable officers din kayo. Kung ina ka, in-English mo pa eh. Oo, wala namang kalaman-laman yung mga sinasabi mo. Binabasa mo lang naman yung sinasabi mo, Martin Romualdez. Alam na namin ang totoo, hindi mo na kailangan ipaliwanag at mag-move on ka na, girl. Diba? Mag-move on ka na. So, tinakot nila dito, mga kababayan. Tinakot niya yung Korte Suprema. Ganito ginagawa nila eh. Pag hindi nila kaya sa tamang proseso, tatakutin ka nila ng mga buwakan ng inan to. Ganyan yung ginagawa nila eh. Ganyan ginawa nila sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng mga Duterte, at pati sa mga vloggers, di ba? Ganun ang ginagawa nila eh. Basta pag kumontra ka sa kanila at hindi nila nagustuhan yung ginawa mo, pag-iinitan ka talaga. Sabi nga ni VP Sara Duterte naman kasi, Martin Romualdez,
have nothing but money. Kwarta lang to. Walang naniniwala dito. Hindi nga ito nanalo sa isang kompetisyon eh. Kasi, tumatakbo ito mag-isa. Walang kalaban. Kaya nga ito, gano'n na lang ang pagpupursige nila, para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi baka mamaya, kung halimbawa, wala na si VP Sara Duterte, baka paganahin ito pera nito. Tumakbong presidente, mag-isa lang siyang tatakbo. Di ba? So po pwedeng mangyari yun. Kasi ginawa na niya sa distrito niya eh. Hinahanapan niya ng butas yung mga kalaban niya para ma-disqualify, para mag-isa siya sa tatakbo. Kung nagawa niya doon, pwede niya magawa yan sa national position. Hindi ho ba? At dito, wala na naniniwala. Down rules. Martin Romualdez, mga kababayan. Dahil mismo, ito GMA 7 po ito, mga kababayan. GMA 7. So, let's see the comment. Let's see the comment ng mga tao. Okay? Mga tao, tingnan natin kung may komento ba dito na pumapabor sa kanya. Tingnan natin. All comments. Ayan. Sabi dito, si Francisco Abihay, kupal, wag mo kaming idamay sa katarantaduhan mo. Kasi gas-gas na gas-gas yung taong bayan, yung people, yung kababayan natin, yung mga taong bayan, gas-gas na gas-gas sa mga naratibo nila. Na ang ibig sabihin nila na ipinaglalaban nila ang taong bayan, ang ginagawa nila ay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yun lagi, mga kababayan. Pero ang problema dito, hindi natin sila maramdaman. Ramdam natin yung nakawan. Sino pa? Sabi ni Direk Hebrio, tahol na naman ang kawatan, traidor, salot sa bansa. Direk Hebrio. Sabi pa nito ni I am Rose Grabin Mondihar. Akala ko yung boss nyo yung taong bayan. Bakit parang mali, Mr. Speaker? Piling president. Kayo, kayang sa sitwasyon namin. Kakayod para makakain. Hindi nyo alam yan, Maawa ka naman kamo sa mamamayang walang-wala. Puro na ha-ha-ha reaction sa inyong lahat ng administrasyon. Di ba? Sabi ni Noy Peknok, Caballero, ha-ha-ha. Presidente? Bot-bot nimo, sabi ni Ruel Magwate. Alex, Abragan, ang numero 1 kawatan sa lower house of Congress. Hindi po tayo may sabi niyan, yung mga netizens. Sabi ni Luke Chan, ay po siya naghamon ng boxing, kapal na mukha mo, tara, boxing. Sabi ni Kil Songjun, Speaker of the Crocodile. Bernaldez Inayo Denmar, di kabagay dyan, tambaluslos. Cindy Maria Estrobo Lilang, pilingon ka dong, uli dito sa Leyte, doon ka tumakbo pagka-presidente sa Toda, mas bagay haimo. Hindi natin, mga kababayan, hindi natin nilalaktawan yung comment. Binabasa natin ng sunod-sunod. Sabi ni Michael Cuten, Pax, Speaker tambaluslos, pinipilit mo sarili mo, ang taong bayan ay hindi gusto sa iyo. Dami na Diyos na kurap, alam na ng bayan, galawan ninyo, ogag. Galit na galit sabi naman ni, kupal ka masyado, sabi ni Sedman Watcher, kupal ka masyado, sobrang epal mo, ikaw ang madaming nanakaw, ikaw pa yung nagpapa-epal. Uunlad ba ang bansa kapag na-impeach si VP Sara? Or mas malaki ang mananakaw ninyo dahil wala nang matino na tulad ni VP Sara. Sabi ni Sedman Watcher, 10-10-10-10, ayusin mo muna Congress, sobrang kawatan nyo sa lahat. As in, lahat. Shuko Jules, hoy, kawatan, buhaya. Hoy, kawatan, buhaya, ayun naman yan, pinagkakalat mo, animal ka, kahit ano gawin mo. Ang taong bayan, walang piling na mahal ka kasi mukha mo pa lang parang may sakit na abnormal syndrome. Sinabayan mo sa kabuhayan mo, so nakakasuka ka na. If kahit pic mo makita sa social media, bullshit ka, tahimik ka dyan. So ibig sabihin dito, mga kababayan, wala nang may gusto
dito kay Romualdez. Ipinagpipilitan na lang nila. Ito ay ginagawa nila para kung sakali, nagbabaka sakali pa sila na malilin lang nila ang taong bayan. Pero ang problema nga nito, maraming matatalinong abogado sa Pilipinas. Hindi ninyo maloloko ang taong bayan dahil may gabay kami ng mga matatalinong abogado na nagpapaliwanag kung ano talaga ang totoong nangyayari sa bansang ito, mga kababayan. At kung ano ang mga galawan ninyo. Ha? So, sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi titigil ang mga ito hanggat hindi napababagsak ang mga Duterte. Dahil yun lang ang pag-asa nila para manalo sa halalan. Kapag walang Duterte, may chance silang manalo. Ha? Kung mga kalaban nila mga dilawan, mananalo sila, pwede silang manalo, dadayain lang nila yan. Or baka worst, walang makalaban yan, baka bayaran. Ilang beses lang nanalo yan na wala naman sa kalaban, di ba? Gagawa ng paraan para ma-disqualify ang kanilang mga kalaban para mag-isa siya, sure win. Okay? At this time, si VP Sara Duterte, pinagdidiskita nila para malaglag, para hindi makatakbo sa 2028 election. And itong mga kandidato na ito, katulad ni Martin Romualdez, itong mga politiko na ito, you know what drives them? It's not the Constitution. It's their ambition who drives them. Kaya nagagawa nila itong mga kagaguhan na ito. Kung magsalita, akala mo mahal na mahal nila ang bansa. Kung magsalita sila para talaga sa taong bayan ang mga ginagawa nila. Pero ang totoo, para yan sa sarili nilang kapakanan. Nabibigay ng ayuda, putang ina. Yung ayuda na yan, 3 araw, 1 araw, ubus na. So, kaya natin patunayan yan, mga kababayan, na itong mga ito, pansarili lang nila ang kanilang pinagkakabalhan. Kung magsalita, akala mo, mahal na mahal nila ang Pilipinas, mahal na mahal nila ang taong bayan. Halimbawa, naglabas na yung Korte Suprema ng immediate executory decision na ibasura ang impeachment kay VP Sara Duterte. Unanimous decision. Ibig sabihin, sarado na. Basura na. Kailangan na kalimutan. Pero itong mga hunghang na ito, yan sa Tambaluslos Game Farm, Crocodile Farm, nag-file pa ng motion for reconsideration. Umaasa pa sila na mabubuhay pa ang impeachment sa 20th Congress, mga kababayan. Pero, alamin natin kung ano ang legalidad nito at may mamaya-maya, may batikang veterano, batikan na veterano pa, na abogado na magsasalita after ni Senator Marcoleta na ipapaiya si Martin Romualdez at pinagsabihan siya at nilecturan kung ano talaga, mga kababayan, kung ito may pag-asa pa. Pero dito muna tayo kay Marcoleta, mga kababayan. Acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Nelson. Jen. Babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga paano pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Sabi ko, Mag-MR daw sila, Bakit ka? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay niyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory. Ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa.
Doon sa decision na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos- Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa rin o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? Opo, walo. Oo. Nakakuha ka na ng 7. Di mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa eh. Hirapan. Oo. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin. Oh. Para Majority. ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa ka, hirap ka na eh. Oo. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi pagkasunod. nga, makinig muna ka. Opo. August 4, Lunes ata yun eh. Opo. Ade, tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, po, sabi naman ng isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oho, nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob. Magkakainitan tayo rito eh. Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito eh. Kinabukasan kanya, walang pasok, Oo. Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun. Oh. Oh, sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. So August 6 magkakaroon po. Pag-uusapan pa rin yung impeachment kung ano ang nararapat na gawin. Although nagsabi na nga ang Korte Suprema na ito ay final and executory, basura na. Pero I don't know, pagbibigyan ata ang Congress para mapag-usapan ito. Pero wala na to, mga kababayan. Oo. At mismo itong si Marcoleta ay hindi naman ito papayag na baliwalain yung desisyon ng Korte Suprema. Dahil mga abogado parang ano nila yan ang Korte Suprema, yan ang simbahan ng mga abogado. Oo. Kumbaga, diyan sila nagtitipon-tipon ng mga lahat ng mga abogado. Oo. So yan, kung mayroong common denominator ng mga abogado, diyan yan sa Korte Suprema. So mga kababayan, ang tanong ba dito si Martin Romualdez ay abogado? Hindi. Di ba? So, kanino tayo maniniwala? Kay Marcoleta o kay Martin Romualdez? Di ba? Para naman tayo nagtanong doon sa mangingisda kung marunong siyang lumangoy. Di ba? Meron bang mangingisda na hindi marunong lumangoy? Di ba? So, parang yun ang tanong natin kung kanino tayo maniniwala, kay Martin Romualdez na hindi naman abogado or kay Marcoleta na abogado. O syempre, maniniwala tayo. Kung ikaw matino pag-iisip mo, paniniwalaan mo yung tunay na abogado. Yung may alam sa konstitusyon, may alam sa batas ng Pilipinas. Wala namang ibang alam itong mga itong iba mga awat di ba? Kaya nga galit na galit tayo, di ba? Kaya nga galit na galit si Marcoleta at yung mga matatinong mga politiko, galit na galit sa kanila kasi ang alam lang nila mga awat. Kung pagpapabuti ng bansa, pagpapaganda ng mga kabuhayan ng mga Pilipino, pagtulong sa mga Pilipino, wala tayong asahan dyan. Oo. Sabi nga nila, kawat. Ang dami na nagsasalita mga kababayan. Oo. Patutulong-tulong pa rin ba tayo? Hindi pa rin tayo magsasalita? Ganun na lang ba gagawin natin? So ito pa, isang abogado, veterano na constitution lawyer. Pagsalitain natin mga kababayan para maintindihan nyo kung ano talaga ang nangyayari, kung may basyan ba talaga ang Korte Suprema doon sa ginawa nilang pagbasura sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, tingnan natin sa veteranong abogado na si Mr. Ernesto, pakain natin. Attorney Ernesto. Ngunit ang batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. suportado ang desisyon ng Supreme Court. Si Wait lang. Hindi ko pa pala na ano. Wait lang. Okay.
Ayan. So kanina, yung sinabi ni Romualdez na Francisco, yung presidents, mga kababayan, na Francisco versus House of Representatives. So, eto, siya ang may hakda nun. Eto si Ernesto Francisco ang may hakda nun, mga kababayan. Siya po ang involved doon. Kaya hindi po pwedeng gamitin yon ni Martin Romualdez dahil kung mayroong nakakaalam doon sa presidents na yon, walang iba kundi si Ernesto Jr. Oy Martin, makinig ka. Si Attorney Francisco ay bahagi sa makasaysayang kaso ng Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Ang ginawaan niya ng hukuman na paglalabas ng panuntunan o requirement sa impeachment proceedings ay pagwawasto lamang sa pagkakamali ng Kamara. Alam natin na sa sitwasyong ito na kung saan merong grave abuse of discretion o mali o abuso ng pagpasya ng isang branch, isang sangay ng gobyerno, ang dapat na tumingin dyan ay ang Korte Suprema. At ang dapat na maglabas ng alituntunin, magwasto, ay ang Korte Suprema. Dagdag pa nito, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o nakialam ang kataas-taasang hukuman sa trabaho ng Kamara. Naku po, ito mga kababayan, ang mga nagsasalita na ito yung mga galit sa mga Duterte. Napapansin nyo? Kung sino-sino yung mga nagsasalita, kumukontra, yung mga dilawan, di ba? Yung mga makakaliwa. Siyempre, ano pa naman i-expect mo dyan? Talagang yan ang sasabihin yan. Pero, yung mga matitinong abogado, pakinggan nyo, yung mga matitinong abogado, kung ano sinasabi nila. So, ito nga, si Ernesto, si Attorney Ernesto, na sinasabi niya na inayos daw ng Korte Suprema yung pagkakamali ng Kongreso. Di ba? Paliwanag nito, ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Sa paniniwala nito, walang constitutional crisis kasunod ng desisyon ng Supreme Court bilang final arbiter sa kwestyong legal o pag-interpret ng batas. Sa huli, ang Supreme Court ang dapat na sundin at igalang. Yun! Narinig nyo naman mga kababayan. Kaya ikaw, Martin Romualdez, hindi mo po pwedeng gamitin yung precedents na Ernesto Francisco versus House of Representatives dahil wala ka namang alam dun. Mas alam nun, yung may akda mismo nun. Yung kung sino yung involved dun. Walang iba, kundi si Ernesto Francisco Jr. So, paano naman? Kaya in-English yun, ni Martin Romualdez yung mga sinasabi niya, para hindi maintindihan ng tao. Para hindi maintindihan ng tao, para gusto lang niya iparating sa mga tao na may pinaglalaban sila, kahit mali yung pinaglalaban nila. Yun, veteranong abogado, constitutional lawyer, may involved pa mismo doon sa sinasabing presidents ni Martin Romualdez, Francisco versus House of Representatives, yun na mismo ang nagsalita. So ano pa asahan natin dito, Martin Romualdez? Upon din, girl. Tanggap-tanggap din ang pagkatalo, girl. Hindi pa pwede yung ganyan na puro kayo na lang lagi ang tama. Ano kayo mga ano? Move on. Wait lang, may pinapasabi pa sa iyo si ano dito si Attorney Guanzon. Nandito po ba? Wait lang. Hanapin ko nga muna. May pinapasabi sa iyo si Attorney Guanzon Wait lang i-reload ko lang. Ito. May pinapasabi si Attorney Rowena Guanzon sa iyo. Sabi niya dito, Rowena Guanzon. Hanapin natin, medyo palaki-lakihin natin. Wait lang Wait lang, nawala. Ayan, sabi niya dito, bilog ang mundo, Kim Jong-un, ng Pinas. Sa bigat mo, sa dami ng ninakaw at katakawan sa kapangyarihan, madali kang babagsak. Ay, patay tayo dyan. Hindi po tayo may sabi niyan, ha? Ito pa, meron pa dito. Ito, bagong post ni attorney. Ano ba to? Baka naman buto ng dinosaur. Supreme Leader, Kim T. Bonjing. May isa ito. Okay?
Abangan ang next na Supreme Court decision. 2025 budget, Maharlika Investment Fund at PhilHealth. Okay? May nag-file po ng petition yan. So abangan po natin kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court. So katulad na lang halimbawa ni netong impeachment laban kay VP Sara Duterte ay ibinasura na po. So ngayon, mukhang hindi po umaayon po sa kanila ang kapalaran ngayon. Oo. Mukhang binabalikan na po sila ng karma. Dahil lagi naman natin sinasabi na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatanggumpay laban sa kabutihan. At ang baho, kahit takpan mo ng simento, kusang-kusang sisingaw at aalingasaw at malalaman ng buong mundo. Lalo na kung ang makakakita nito ay ang lingkod na si Master Judea at ang Banateros at ang mga chismoso na mga political vlogger na baka Duterte. Di ba? Kaya abang-abang tayo, mga kababayan. So, unti-unti nang umaayon po sa atin ang kapalaran ng ating bansa. Ang sabi nga ng aking iniidolong pastor na si Pastor Kibuloy, tatag lang. Yan, okay? Tatag lang dahil lahat ng katarantaduhan at kasamaan dito sa mundong ibabaw ay may hangganan. Tulad ng mga ginagawang pagnanakaw ng mga kawatan sa gobyerno, matatapos din yan. At ang masama nito, mga kababayan, pag napatunayan na sila ay kawatan, susunugin ang kanilang mga kaluluwa doon sa dagat-dagatang kumikislap-kislap, dagat-dagatang apoy, walang iba kundi impyerno. Okay? So, pero sana mga kababayan, wag muna sila dapat mapunta sa impyerno. Dapat pagbayaran nila yung kanilang mga ginawang katarantaduhan, pangangawat sa bayan dito sa lupa. Diba? Kaya sabi nga ni Marcos Jr., mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya na mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino? Umayos ka kayo. I am sorry. Di ba? Basta tatandaan nyo, ha? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I am sorry. Basta tandaan niyo yan, mga kababayan, ha? So, ayan. Kayo na, bahalang humusga sa napag-usapan natin ngayon na napakagulo ata ang pag-uusap natin. But anyway, sana nakuha nyo yung gusto nating iparating, mga kababayan. Nandito, ha? Dito sa kasalukuyang gobyerno natin, ha? Talagang manghirap. Hirap pagkatiwalaan dahil sa mga gahaman, sa mga korap, na lapastangan sa kaban ng bayan. Okay? So magkita-kita po tayo, mga kababayan. Magkita-kita po tayo, mga kababayan. So the video, and once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Okay? Walang hiya, alas 2 na pala, no? Alas 2 na, 5 na. Alas 5 na ng August, ha? Magandang araw po sa inyo lahat. See you later. Bye.